Hoy, Bax! Ano yung binubulong-bulong mo dyan? Ay, kamay mata kong! Ano ba? Ba't ka ba nang gugulat dyan? Babaita ka. Kita mo na bumumit yung tao. Sa ikaw lang naman yung natutulala dyan at nagmamonolog. Ikaw nagbruha ka. Hindi porkit nakakaganda ka, gugulat-gulatin mo na lang ako, ha? Aray! Aray! Kung makasabunot ka, kala mo may ambag kang pang shampoo O bakit? Anak ba kita? Hindi, kasi never ka magkakakifi. Ba't animahalis ka rin, ha? Teka nga, huwag mo kasi ibahin yung tinatanong ko sa'yo. Ba't ka nga kasi nakatunga nga sa sulok? Gusto mo bang maging Spider-Man kakatitig sa sapot ng gagamba? Correction! Spider-Woman. At saka, may iniisip kasi ako maldita ko. Aba, kailan ka pa nagkaisip? Ngayon lang. Napatawag kasi si Mudra Bells kanina eh. Oh, ano ba rin yung sinabi? Si super lolo ko kasi sa probinsya, yung nakwento ko sa yung kahit thunders na nakakapagbuhat pa ng babae, kahoy. Si Lolo Berting? Ikaw talaga. Kahit lolo mo, hindi nakakatakas dyan sa bunganga mo. Oh, anong meron kay Lolo Berting? Itong si Lolo Bert nagkasakit na raw. Hindi niya na caring mag-isa sa probinsya. Kailangan niya na raw ng kasama. Tapos ikaw yung pinapapunta ni tita sa probinsya kaya ka nagmumukmok? Oo. Sinabi ko nang umuwi na lang sila para kung sakaling mategi si Lolo Bert, edi magkakasama pa sila. Nagpapasama lang sa'yo yung matanda sa probinsya. Gusto mo na agad patayin. Naku, ikaw talaga. May mga sabi-sabi pa naman na malakas daw ang karma pag matatanda ginaganyan mo. Kung ano-ano naman yung pinininiwalaan mo. Paano kung tubuan ka ng bigote at balbas? Babae man ako sa puso ko, pero hindi pa naman ako nag-evolve mula sa pagiging lalaki ko. May hormones pa rin akong nagpapatubo ng mga buhok ko sa katawan. Hay, so, ano nang plano mo ngayon? Ayoko pa rin lumuwas sa probinsya. Dito na ako pinanganak at pinalaki sa Maynila na mudra ko. Kaya hindi ako sanay sa buhay probinsya. Paano kung pag-araruhin ako noon? Saan ba yung probinsya nyo? Sa Leyte. Sa Visayas yan, di ba? Sa Region 8? Ba't mo alam? May ex-jowa kang taga Leyte, no? Hoy, wala no. Hindi pa pwedeng top 1 ako sa araling panlipunan ng kabataan pa natin. Huwag mo ko'y damay. Fresh pa ako, no? Ba't kasi ayaw mo pa umuwi? Paano na yung mga lakad ko? Mahal pa naman yung bayad sa akin ni Mr. Tan. Mahanap lang yung gintong compass daw na ginamit ni Magellan noon. Ayan ka na naman sa mga adventure mong wala kang napapala. Baka niloloko ka na naman ng mga inchik na mga yan. Tas gawin ka na namang clown pag uwi mong sugatan tas para kang pulube. Hindi naman siguro. Nabasa ko rin yan sa isa sa mga libro ko eh. Ang sabihin mo lang, ayaw mong iwan yung mga libro mo sa bahay at yung pagliliwaliw mo. Aba, hindi pa nga gumagaling yung mga sugat ko sa walang hiyang Yamashita's treasure hunting mo na yun eh. Ikaw naman yung nag-volunteer sumama, gaga to. Isisi mo na naman sa akin. Ikaw kasi, panisabi mo sa yaman-yaman na yan. Alam mo namang mukhang pera ako. Ano naman yung rason mo sa pagsama mo sa akin noong nakaraang buwan sa paghahanap ng parte ng barko na sinakyan ni Magellan sa Cebu? For experience. Magaganda yung mga dagat sa Visayas. Ay, speaking of, di ba gusto mo mag-adventure? Hindi ko gusto yung kislap na mga mata mo. Ayusin mo, Kakay. Makakakay ka naman. Hindi kasi. Naisip ko lang na total ilang taon ka na nagliliwaliw sa adventure mo simula na mag-graduate tayo ng college. Wala ka pa namang nahanap ni isa. What if aswang na lang hanapin mo? Aswang? Nababaliw ka na ba? Walang untog yung ulo mo. Di ba sa probinsya uso yung aswang-aswang, manananggal, albularyo, kulam, o kahit ano pa yung mga kinalaman sa mga lamang lupa? Papayag lang ako kapag sumama ka. Ba't naman ako sasama sa'yo? May hati ba ako sa mana kung sakali? Sabi po pa nga, nategi na si Lolo Berting. Hindi. Ikaw lang pampain ko sa mga aswang, ganon. Total, mukhang laman lupa ka naman eh. Ang sama-sama mo talagang bakla ka?
Natuloy ang biyahe ni Ace papuntang Leyte at kasama ang kaibigang si Kakay. Pareho silang mga freelancer lamang, kaya hawak nila ang oras nila sa trabaho at kung ano ang gagawin nila. Kaya malaya silang pumunta kahit saan nang walang inaalalang trabahong maiiwan. Kahit ayaw niyang umuwi para samahan ng lolo niya, hindi naman niya maiwasang alalahanin ang mga sinabi ni Kakay tungkol sa adventure nila sa mga aswang. Kung totoo nga ito, baka dito niya na maranasan ang totoong pagkasabik na hinahanap niya sa buhay. Bax, sigurado ka bang ito yung daan papunta sa barangay ng lolo mo? Hindi rin eh. Pero sabi naman ni Google Maps na ito naman daw yung daan papunta sa Barangay Victory eh. Alam mo ba yung bahay? Ba't wala pa akong nakikitang bahay-bahay dito? Puro punong kahoy at saka wala man lang ni isang streetlight. Huwag kang maingay! May sasakyan naman tayo eh. Sa tingin mo ba walang makakagalaw sa atin sa loob ng sasakyan? Pinabawi ko na yung sinabi kong maraming aswang sa probinsya. Hindi na pala nakakatuwa. Ang daldal mo. Kung ihulog kita sa daan. Sabi ko naman kasi sa'yong bukas na tayong dumiretso pag uwi eh. Kasi gabi na. Sa Tacloban na lang sana tayo nagpalipas ng gabi. Huwag ka kasi maingay tas kabahan ng bongga. Nag-research ako tungkol sa mga aswang. Ang sabi, ang madalas daw na kinukuha nila, yung mga mahihina ang loob. Kaya kung ipapakita mong natatakot ka, baka may nakasunod na sa atin. Tas ano na lang sasabihin ko kila tita kapag hindi na kita kasama mo. Ano ba yung problema mo, bruha ka? Bawal umihi ah! Gabi na ayoko na bumaba ng sasakyan! Nawawala na rin yung signal oh! May kalahati yung katawan. Ha? Ano? Ano kalahati? May kalahati yung katawang humahabol sa atin. Anak ng kalahati nga! Paano tayo nasusundan yan eh? Bewang lang naman yan pababa! Hindi ko alam. Bilisan mo na lang mag-drive. Bilis, bakla! Malapit na siya sa likod. Bakit niya tayo hinahabol eh? Wala naman siyang pangitaas na katawan para makita tayo ah! Hindi ko alam. Ay, ano nangyari? Ba't ko huminto? May nabangga ako! Putrages, huwag kang huminto. Walang CCTV dito, hindi ka makukulong. Dumiretso ka. Ah! Ah! Unicorn! Puntik nang mahimatay sa gulat si Ace dahil sa biglang may kumatok sa gilid ng bintana niya. Dahan-dahan niya itong nilingon at nakita niya ang isang babaeng nakangisi sa kanya nang nakakakilabot. Kinakatok nito ang bintana ng kanyang kotse gamit ang kuko nito. Nakita niya rin ang mahaba nitong dilang nakalabas at dinilaan ng salamin ng bintana ng sasakyan. Kaya sa sobrang kaba, hindi niya na napansin si Kakay na umiiyak at nakahawak sa kanyang braso. At agad niyang tinapakan ng silinyador ng sasakyan para humarurot paalis. Hindi niya pinansin ang nasagasaan at nang lumingon siya para tignan ang baliw na babaeng sumulpot, nakita niya ang isang kalahating pambabang katawan nito na nakapalda at umapaw pa ang tila tumitibok na mga laman. At isang kalahati namang katawan na pang itaas lamang na lumilipad at masamang nakatingin sa kanila. Binilisan niya ang pagmamalayaw nang hindi pinapansin si Kakay hanggang sa makarating sila sa bahay ng kanyang lolo Berting na puno ng kaba at takot. Dali-dali silang lumabas ng kotse at hindi na kumatok at dumiretso na lamang ng pagpasok sa bahay. Aba, ikaw na ba yan, apo ko? Bakit ginabi na kayo sa kalsada? Dapat bukas na lamang kayo bumiyahe at delikado ng daan. Ano ba yung mga mukha nyo na hindi na may drawing? Masakit ba ang tiyan yung dalawa? Halika kayo, uminom kayo ng mainit na tubig. Lolo Bert, may mga aswang ba talaga rito? Saan mo naman narinig yan? Hindi narinig, Lolo, kundi nakita. Nakita mismo namin. Nabangga pa ng kotse yung kalahating katawan. Ibig sabihin, dalawa silang manananggal. Kung yung isang kalahati, hinahabol kami, tas yung isa nabangga ko, tapos may isang lumilipad. Nasaan na yung isang kalahating lumilipad? Manananggal? Kararating mo pa nga lang na amoy ka na kagad nila.
Anong ibig niyo sabihin, Lolo? May iba't ibang uri ng aswang, pero lahat sila matatala sa mga pangamoy. Naaamoy nila kung sino ang mga bago at sino ang hindi nila kaya. Naaamoy din nila kung sino ang banta sa kanilang lahi, kaya nila sinusugod. Ano? Bago pa naman kami rito ni Kakay Lolo Baka mamaya madagit na tong bruhang kasama ko. Uuwi na lang yata ako, Lo. Kahit ang thrilling ng adventure na to, ayoko na may pa-welcome effect yung mga ibang elemento dito sa barangay ninyo. Huwag ka mag-alala, Apo. Protektado na kayo simula na makatapak kayo sa bahay ko. Sure na sure ka ba dyan, Grandfather? Baka mamaya sinasabi mo lang yan para hindi kita iwan, Siguradong sigurado ako, Alexandro. Ang bantot ng Alexandro. Ace na lang, Lo. O siya, mukhang nakaano ka na sa mga nangyari sa inyo. Naka-move on? Hindi pa, Lolo. Pero kailangan kong kalimutan agad kasi may matatakotin akong kasama. Sa sobrang takot nga niya, ay nakatulog na, Hayaan mo na muna yung si Kakay. Pagpahingahin mo na muna. Lolo, ba't ka nga pala naniwala agad sa sinabi ko? Hindi mo man lang ba iisipin na nagsisinungaling ako o kung ano man, diba? Hindi ako nag-iisip ng masama sa iyo, Apo. Malalaman mo rin bukas kung bakit. Ay, winner, may pasuspense pa yung super lolo ko, Kinabukasan, kahit pagod sa biyahe si Ace, ay maaga pa rin siyang nagising pati na ang kaibigan niyang si Kakay. Habang nagkakape sila sa may balkonahe ng bahay ng kanyang lolo, napansin niya ang paunti-unting pagdagsa ng mga tao sa gate ng kanilang bahay. At ang kanyang lolo na may dalang basket na may lamang mga halamang gamot. Kaya hindi niya napigilang sundan ito na tila may enerhiyang humihila sa kanya sa mesa ng matanda. At napansin niya ang isang librong kulay itim sa ibabaw noon. Sino-sino yung mga tao sa labas ng bahay, Lo? Sila ba? Mga nagpapagamot sila. Ano ka, midwife? Puro buntis at babae ang nandyan. Kung hindi yata asawa ang kasama, mga nanay. Aba, may maliit na buntis din, Hoy, Bax! Huwag mong iniintriga yung lolo mo. Baka hindi mo lang alam, graduate pala yan ng medicine. Lolo, ha? Baka mamaya pinapunta mo lang ako dito kasi illegal yung panggagamot mo tas ako yung ipapakulong mo. Mapagbiro ka talaga, Apo. Hindi ako doktor o kung ano man yan. Nanggagamot ako at nagbibigay proteksyon sa mga buntis na inaaswang. Natahimik kayong pareho. Bax, naiisip mo ba yung naiisip ko? Hindi. Tumahimik ka nga, ayoko maging albularyo. Hindi. Ibig sabihin nun, kung albularyo si Lolo at nagbibigay siya ng proteksyon sa mga buntis na inaaswang, edi marami kang makakasagupang aswang nun. Gusto ko lang makakita, gratang to. Hindi ko sinabi makikibaka ako, no? Pero Lo, ano yung libro na nasa tabi mo? Ito ba? Mahiwagang libro ito. Paano naman naging mahiwaga yan? Hindi ba ayaw mo maging albularyo? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kahit apo pa kita. Inaakit ako ng libro, Lolo. It's giving. Pabasa lang ng konti, Lo. Please. Ay, sige na nga. Pero bawal mong dalhin sa labas, ha? Mamaya mo na lamang tignan yung libro at magsisimula muna ako sa trabaho ko. Yes! You're the best Lolo in the world. Ay sus, nambola ka pa. Ako lang naman ang lolong inabutan mong buhay eh. Ang pagpapahiram ng libro sa kanya ng kanyang lolo ay hindi nangyari dahil inatake ito ng sakit. Wala naman siyang nagawa. Kahit pa palakas ng palakas ang puwersa na humihila sa kanya papunta sa libro. Dahil na rin sa kalagayan ng kanyang lolo Bert, pinagsawalang bahala niya na muna ito sa isipang marami pang araw na darating. Olo, inuubo ka na naman. Nakapagpa-check up ka na ba? Hindi pa nga eh. Hindi bali na.
Nandiyan pa naman yung luyang dilaw na nilalaga ko. Bukas papalitan... papalitan ko na at hindi na gaanong kaanghag. Sigurado ka ba na hindi yan dahil sa panggagamot mo? Baka mamaya pala hinihigop mo na yung mga kapansanan at kamalasan ng mga pasyente mo, ha? Apo, ang pagtulong sa kapwa hindi binibilang. Masaya naman akong nakakatulong ako ng walang hinihinging kapalit. At saka aba, ikaw nga lang yung nakakaubos ng gatas ng baka na bigay ng mga nagpapagamot dyan sa rep natin Hindi naman kasi ako pwede magwalwal dito Ang sabihin mo na lang, hindi talaga kayo in good terms ng mga doctors sa hospital. Pwede bang no comment na lamang ako dyan, Apo? Sus! Heto po. Uminom muna kayo ng maligamgam na katas ng luyang dilaw. Yan Ako na lang ang kukuha bukas ng halamang gamot mo. Baka mapano ka pa dun Ako yung papagalitan ni Mudra. Siguro kung naging babaeng lubos ang aking apo, mas magiging maingay ka pa. Pero aminin mo, maganda pa rin ako. Pak. Aba, oo naman. Mana ka sa lola mo. Wait nga, Lo. Ang tagal naman ni Kakay sa labas. Ang sabi niya bibili lang siya ng napkin sa tindahan pero hindi na nakabalik. Magagabi na Baka kung ano na nangyari sa bruhang yun, Lo. Ano ulam natin, Ace? Ikaw talaga, Grand Pudra. Sabi ko sa'yo, samahan mo muna ako sa palengke kasi hindi ko pa nakakalimutan yung itsura ng mangkukulam Baka nagkatawang tao pala yun, tas minamanmanan lang ako. Magdala ka palagi ng langis sa bulsa mo at saka bawang. Sa langis, malalaman mong may aswang na malapit sa'yo kapag kumukulo siya. Ang bawang naman, panlaban mo kung sakaling may gawin silang masama sa'yo. Noted, lolo ko. Pupuntahan ko muna si Kakay sa labas. Baka dinala na ng pogi sa damuhan. Marupok pa naman yung bruhang yun. Mag-iingat ka. Bilisan nyo at magagabi na. Hindi pa kayo kilala ng lahat ng taga rito. Ay, Captain. Dahil sa bahagyang magkakalayo-layo ang bahay sa liblib na baryo, ay malayo-layo na rin ang nilakad ni Ace para lamang makapunta sa kalapit na tindahan. Pero wala siyang nakitang Kakay doon. Kaya mas lumayo pa siya sa dapat na pupuntahan lamang at umabot sa susunod na tindahan. Pero wala rin doon ang babae. Nagsimula na siyang maasar at babalik na lamang sana sa bahay nila. Nang marinig niya ang isang tili na tinatawag ang pangalan niya. Si Kakay, may kasamang buntis. At sa likod ng mga ito ay isang babaeng putol ang pambabang katawan at may malalapad na pakpak na umahabol sa kanyang kaibigan. At sa kasama nito, kahit mahilig siya sa adventure, ay muntik pa rin siyang mahimatay sa kaba dahil sa matinding takot. Walang hiya kang bakla ka! Huwag kang mahimatay! Tulungan mo kami! Tulong, please! Baka may mangyaring masama sa anak ko! Ano? Bakit naman kayo inahabol ang manananggal? Bahala kayo, uuwi na ako. Madapa ka sanang bakla ka! Huwag mo kaming iwan, Ace! Anak naman ng pating may balat ka ba sa puwet? Sa dami ng pwede mong pahabulin sa'yo, yung pangit pa na yan! Tulong! Hindi na lang sana kita hinanap, lukarit ka. Wait lang, Mimasor, ha? Hindi kita kayang kargahin, hindi kaya ng powers ko. Labanan mo! Labanan mo na lang! Pagod na akong tumakbo! Ano? Bakit ako? Pare-pareho tayong babae rito, girl! Ano ba? Sa likod mo, kuya! Hindi ako kuya! Walang iya ka, manananggal ka! Bangas na yung pagkababae ko dahil sa'yo! Etong bagay sa'yo! Malambot man ang puso ni Ace, pero hindi nito kasing lambot ang palad niya. Nawala ng kontrol sa paglipad ng manananggal matapos niya itong bigyan ng magkabilang sampal. Pero mukhang mas nagalit pa yata ang halimaw sa kanya nang mas lalong humaba ang kuko nito at inamban siya ng kalmot. Kaya wala siyang nagawa kundi ang mauna pang tumakbo palayo kaysa sa dalawang babaeng kasama. Pero nang mapansing hindi nakahabol sa bilis niya ang dalawa, binalikan niya rin ang mga ito at nakatanggap siya ng mga pagbabanta kay Kakay.
Maghiwalay na tayo ng landas, bakla! Napaka-traidor mo! Ang bagal-bagal mo kasi! Bilisan mo habang hilo pa rin yung halimaw! Iiwan ko siya! Nasaan yung sinasabi mong puso? Wala nang puso kung wala. Basta wag lang makain yung puri ko rito. Ang sama-sama na ugali mo, bakla! Ngayon lang to ha. Wala kayong babanggitin at wala kayong maaalala. Teka, anong gagawin mo? Ilalabas ko yung isang personality ko. Ako to si Alexandro. Ay! Hindi ka naman pwede mag-piggyback ride. Baka mapisat yung Junakis mo kaya bridal style na lang. Palapit na naman siya! Takbo! Takbo! Ang bigat. Sa'yo na yata para mag-dumbbells ako kapag nasigatan pa ako ng araw bukas. Huwag kang salita ng salita para di maubos yung energy mo! Huwag mo ko tusan! Bibinggo ka na sa akin, bruha ka! Andiyan na siya! Dahil sa kagustuhang makaligtas sa manananggal, hindi na alintana ni Ace ang bigat ng babaeng buntis na karga niya. Mabilis siyang tumakbo hanggang sa nakita niya ang kanyang lolo na papalabas ng kanilang bahay. Katakataka naman na hindi sila napapansin ng mga kapitbahay kahit nagsisigawan na sila. Mukhang may ginawang kung ano ang manananggal para makapangbiktima ng tahimik. Malas na lang ito na mas malas pa dito ang kaibigan at nagkatagpo-tagpo ang landas nilang apat. Sino yan, Ace? Sinundan mo lang si Kakay pero nakabuntis ka na kagad? Lolo! Lolo! Never sasaludo ang sundalo ko sa kapwa ko babae pero hinahabol kami ng manananggal. Ano? Ipasok mo siya sa bahay. Bilis! At kunin mo yung pangontra ko. Wala nang oras, Lolo. Kakay magtago kayo nitong si Buntis sa loob. Hindi ko iiwan si Lolo. Sige, mag-ingat kayo. Malapit na siya. Halika na, miss. Naninigas na yung tiyan ko. Painumin mo siya ng maligamgam na tubig. Ace, kunin mo yung pamalo ko ng tinik ng kalamansi. Bilis! Wait, no! Ayoko! Paano ka? Harapin mo yun na mag-isa? Bilis na! Wala nang nagawa si Ace kundi sundin ang kanyang lolo. Hinagilap niya ang mahaba nitong pamalo na puno ng tinik ng kalamansi na isa sa paniniwala ng lugar. Mas mabisa raw ang tinik ng kalamansi na pangontra sa aswang at pangtaboy dito. Medyo natagalan pa siya dahil hindi niya alam kung saan inilagay ng kanyang lolo ang pamalo nito. Maya-maya pa nakita niya itong nakasandal sa likod ng pinto. Akmang kukunin na sana niya ito. Pero may malakas na puwersang humihila sa kanya sa lamesa kung nasaan ang libro ng kanyang lolo Bert. Hirap siyang nilabanan ito at unti-unting inabot na ang pakay na pamalo. Saka walang lingon-likod sa libro na lumabas na dala ang patpat ng kanyang lolo na mula pa sa puno ng kalamansi. Pagkalabas niya, inaabutan niya ang kanyang lolo na kakalbuti na sana ng manananggal. Kaya walang pagdadalawang isip niyang hinataw ang halimaw. Agad itong napatras at umatungal sa sakit na parang nasunog ang parte ng katawan nito na tinamaan niya. Napuruhan yata ako sa dibdib. Shoot, ang manananggal to! Mga pakialamero! Kung ibinigay nyo na lang sana sa akin yung buntis, hindi na sana kayo madadamay! Shut up! Mabaho na nga yung bunganga mo na bubulok. Wala pang sense yung mga pinagsasasabi mo! Ah! Humanda kayong lahat sa akin! Pinagtulungan nyo ako! Che! Huwag mo subukan lumapit na kung ayaw mo pang matusta! May holy water ako rito! Hindi lang ito ang huli nating paghaharap! Batang albularyo! Sino naman yan chumika sa'yo na ako ang Disney princess ng lolo ko? Wale, ligwa ka na agad sa pagkamarites! Wala bang begya nagiging albularyo at hindi ako magbubukas ng journey na sambayan ng kabaklaan sa mga ganitong bagay? Alam mo dati, buntis lang yung paborito ko.
Pero ngayon, masarap yata ang mga bakla! Masarap pala ha. Para sa pagkalmot mo sa lolo ko at sa pagnanasa sa akin, hindi ako papatol sa mga babae, lalo na sa putol ang kalahati ng katawan! Isang malakas na paghampas ang ginawa ni Ace sa manananggal at sumabit ang tinig ng kalamansing pamalo sa pakpak nito. Kaya bumunghalit na naman ang matinis nitong pag-iyak at hindi nila napigilan ng kanyang lolo ang pagtakip sa kanilang tenga sa ingay nito. Nakita naman niyang agad itong pataas babang lumipad papalayo dahil napuruhan ng pakpak ng manananggal. Pagkatapos ay agad niyang dinala ang kanyang lolo sa loob ng bahay at naabutan niya ang dalawang babaeng parang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga itsura nito. Na paano? Natalo na ba? Hindi naman nila tayo guguluhin? Ang dami mo agad tanong, no? Ha? Kumuha ka muna ng planggana at towel para mapunasan natin si Lolo Bert. Sige na. Magdikdik kayo ng udot ng bayabas at kunin niyo yung galon ng tubig sa ilalim ng mesa ko. Yun ang paglilinis ko sa sugat ko. Opo. Ano ba kasi nangyari sa inyong dalawa at sa manananggal pa kayo nagpahabol? Teka po, hindi pa nga natin kilala yung pangalan niya tapos ginigisa mo na. Ano bang pangalan mo, Iya? Pasensya na ho talaga kayo. Ako si Angge. Mag-isa kasi ako sa bahay namin ng asawa ko. Pero iniwan na niya ako. Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko kaya naisip ko na pumunta dito sa inyo. Bertie. Sa mga magulang mo, hindi ka ba welcome doon? Hindi ako taga rito. Galing ako sa Davao kaya hindi agad ako makauwi. Wala rin akong pamasahe. Yung asawa mo na iniwan ka, yung taga rito, hahanapin ko siya, ha? Tas siya yung papakain ko sa manananggal. Pasensya na talaga kayo sa gulo ko. Saktong nakita ko kasi si Kakay kanina. Kaya nakatakas pa akong buhay. Kung hindi siya dumating, malamig na sana ako na bangkay bukas. Lolo, wala bang diet plan ng mga manananggal? Oras na siguro para yung mga walang kwentang lalaki naman yung atakihin nila, ano? Apo, lalaki ka rin at wala ka rin kwenta. Aray. Last mo na yan, Lolo, ha? Heto na po. Thanks, nurse. Muntik na mategi yung pasyente at pasensya ko sa sobrang tagal mo. Habang tinutulungan ni Ace na linisin ang sugat ng kanyang lolo, hindi niya mapigilang isipin ang libro ng matanda na kanina pa niya nakita. Parang hinihila talaga siya nito at gustong gusto niyang buksan ang bawat pahina. Mahilig man siya sa libro. Pero ngayon lamang siya nakaramdam ng matinding puwersa at pananabik na mahawakan ito. May iba tayo, Lolo. Pwede ko na bang hiramin yung libro mo? Bakit? Anong bakit? Pambihira naman, Lolo. Nangako ka sa akin kaninang umaga na papahiramin mo ko. Kakay, pwede mo bang samahan si Anggi sa kwarto mo? Doon mo na lamang siya patuloyin. May pag-uusapan lang kami ni Ace. Sige po, Lolo Bert. Ganyan nga, Alipin. Sumunod ka sa master mo. Huwag mo nga akong maali-alipin dyan. Hindi ko pa nakakalimutan yung pag-iwan mo kanina sa amin. Mas mabilis ka pang tumakbo eh. Oh well, ganito talaga pag magaganda. Kailangang ingatan. Che! Nauna ka pang tumakbo sa mga babae, po? Kasi naman Grand Pudra, nakatanggap ng magkabilang sampal yung manananggal kaya nagalit sa akin. Ayun, tumakbo ako. Pero binalikan ko naman sila eh. Kinarga ko pa yung buntis at baka mapisa yung anak niya. Ikaw talaga. O siya, halika na. Matagal na ba kayo nanggagamot, Lo? Pangontra sa aswang at iba pang elemento talaga ang ginagawa ko madalas. Mga buntis kasi madalas na lumalapit sa akin. Para saan ba yung libro, Lo? Bukod sa nandyan ang mga listahan ng iba't ibang gamot at pangontra, may iba pang tinatago ang libro na yan. Ay, na-curious na tuloy ako ng bongga, Lo. Ano naman yung tinatago niyang mahiwagang libro na matandang albularyo? Hindi ko rin alam, kaya nga tinatago eh. Ay wow, pilosopo ang lolo ko. Joker ka, Lo? Totoo po. Isang beses ko palang nakita na maging ganun ang libro na yan. At hindi na nasundan. Hindi ko nga alam kung bakit naging ganun yung libro dati eh. Pwede ko bang hawakan, Lo?
Oo naman. Anong nararamdaman mo? Para akong kinukuryente. Ramdam ko yung energy na gumagapang sa kamay ko papunta sa buo kong katawan. Totoo ba? Opo, Lo. Isang beses ko palang naramdaman ng ganyang enerhiya simula na mapasa akin ng libro na yan eh. Pero ikaw, Apo, isang beses mo palang nahawakan pero gusto niya na rin sumama sa'yo. Hindi ko naman siguro pwedeng dalhin yan, Lolo. Ano, sa Maynila? At wala ka nang gagamitin dito para makapanggamot. Matanda na ako, Apo. Bakit hindi na lang ikaw pumalit sa akin? Sa totoo lang, hindi ko na kayang labanan ng mga aswang tulad ng paglaban ko sa kanila nung kabataan ko pa. Gustuhin man kitang tulungan, Lo. Pero kasi hindi naman ako para sa mga ganitong bagay. Pang Miss Universe ako, Lo. Grand pageant, ganun. Hindi superhero na mga taga-baryo. Tuturuan naman kasi kita eh. At saka, wala namang sinasabing bawal ang mga bakla sa ganitong propesyon. Kahit na sinong may gustong maging albularyo, pwedeng-pwede. Hindi niyo mapipilit ang isang totoong Disney princess, Lolo. Gusto ko makaranas ng, alam mo yun, nililigtas, ganun. Hindi yung ako yung magliligtas. Nakakaloka ka, Lo. Sige na nga. Hindi na kita pipilitin kung sa ano ang ayaw mo. O ito ang libro. Subukan mong buksan. Pinabasa niyo to lahat, Lo? Ang dami nito, oh. Aba, bakit hindi? Subukan mo. Madali ang pangontra sa mga aswang. Isang kutsarang langis na galing sa nyog, isang kutsara ng pulbos ng buntot ng pagi, isang basong dinurog ng bawang, isang ano ba to, Lolo? Magigisa ba tayo? Etong kawali. Ipatong mo sa 3 malalaking bato at sindihan mo sa ilalim. Anong klaseng uling to? Ba't ang lalaki? Sindihan mo na. Huwag ka na magreklamo. Gaya ng utos ng kanyang lolo, inilagay niya ang malaking kawali sa 3 itim na batong nakaporma ng patatsulok. At sa gitna nito'y may malaking uling. Sinindihan niya ang apoy at unti-unting inihulog ang mga sangkap hanggang sa iniabot sa kanya ng kanyang lolo ang lagayan at pinahain ito. Pero habang naghahain siya, isang nakakasilaw na liwanag ang nagmula sa libro. Sobrang nakakasilaw ito na parang mabubulag na siya, kaya't napatakip siya sa kanyang mga mata. Lolo, ano nangyayari sa libro mo? Ang mutya. Umiilaw ang mutya. Anong mutya? Halika. Silipin natin yung libro. Ano yung puting bato na nasa gitna ng libro mo, Lo? Ang mutya ng linta. Anong mutya ng linta? Linta sa inyong sumisip-sip ng dugo? Oo, linta na naging bato. Pinaniniwalaan ng mga mas matanda pang albularyo na mabisa raw ang mutya na ito para sa panggagamot at pangontra sa mga masasamang elemento o enerhiya. Ito ang pangkalahatang mutya. Pwede ko bang hawakan, Lo? Sige, Apo. Hawakan mo. Para sa'yo yung mutyang yan at wala akong balak na bawiin yan sa'yo. Ang ganda niya. Ang init sa kamay. Kahit ayaw mo maging albularyo, tanggapin mo yung libro ko. Para sa'yo yan. Sabi mo, Lo, isang beses mo lang nakita yung mutya na to na umilaw. At sabi mo gamit to sa panggagamot at proteksyon. Baka ibig sabihin ng pag-ilaw niya ay sa tuwing nakakagawa ka ng perpektong gamot na mabisa. Kung ganon, at sa unang subok mo pa lamang, ay nakagawa ka na ng mabisang gamot. Para sa'yo talagang mahiwagang libro na yan. Dalhin mo yan kahit saan ka magpunta. At huwag kang mahula ng paniniwala sa kanya. Kahit na ano mangyari. Tratuhin mo siyang parang magkaisa kayo. Naiintindihan mo ba ako, Ace? Opo, Lo. Ako na ang kauna-unahang Becky na may super book. Hindi man tinanggap ni Ace ang pagiging albularyo, ay alam naman niyang makakatulong pa rin siya sa kanyang lolo para kontrahin ang mga kalaban nito dahil sa kanyang mahiwagang libro. Makalipas ang ilang araw,
Bumalik ang kanyang Lola Bird sa panggagamot kahit natutuloy siya. Wala nang nagawa si Ace para magdahilan sa matanda na huwag na lamang manggamot para makaiwas sila sa mga problema sa susunod na mga araw. Lalo pat may buntis silang kasama. Hindi siya pinakinggan ito, kaya ang nagawa na lamang niya ay samahan ito kada ng gagamot. Nakakaloka ka naman, Bax. Talaga bang para ka nang marunong mag-magic? Kasi sa tuwing nagluluto ka umiilaw yung bato. Kakay, ilang beses mo na ba yung itinanong sa akin? Kapag ikaw narinig ng iba ha, wag mo na akong asahan pati si Lolo na tutulungan ka pa. Ang ingay mo. Sino naman yung makakarinig sa atin? Tayo lang naman yung nandito pati mga pasyente ng lolo mo. Minsan ang sarap mong ibitin pati warek no? Malay mo may nagpapanggap ditong buntis. Ano yun? Butete? Bahala ka na nga sa buhay mo. Ito naman, nagagalit agad. Di ka na mabiro, ha? Parang ano kasi, hindi mo ba alam yung kasabihan ng mga matatanda? Ha? Hindi. Alam mo namang laki tayo sa syudad Sabi nila, wag mo daw pag-usapan ng mga hindi tulad sa atin kung ayaw mo raw puntahan kanila at kunin. Naniniwala ka na dyan, ha? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Nagpahabol ka na nga sa mana ng gal. Hello? Siguro panay kabanggit sa nangyari sa atin sa kotse kaya ka nasundan. Hindi, judgmental mo naman. Ace, Apo, pakikuha ng dinikdik kong ugat ng tanglad. Heto na Lo. Para saan ba yan, Lo? Itong halamang gamot na ito, nakakatulong ito sa maayos sa sirkulasyon ng dugo. Lalo na sa mga buntis na palagi nagkakaroon ng spotting. Baka manganganak na sila. Hindi ba nila nasubukan pumunta sa hospital? 1 oras ang layo ng ospital dito, Apo. At saka yung iba, walang pera sa pagpunta sa doktor. Pagpatingin nga lang ng masakit ng ngipin ngayon, nasa 1,000 na. Pambayad pa kaya ng doktor. Ipapainom mo yan sa kanya? Oo. Oh, maghahapon na pala, magsasara na tayo ha. Last customer mo na yan, Lo ha. Oo, at nananakit na rin ang balakang ko sa kakaupo. Miss, sinong kasama mo? Anong pangalan mo? Para malista ko sa listahan kung sakaling kailangan mong bumalik sa susunod na araw. Ako si Cora. Magpapagamot lang ako kay Manong Bert at nananakit kasi ang ulo ko. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Ba't parang namamaga yung mga pisngi mo? May pasa ka rin sa balikat Diyos ko, sis. Kapag ginojombag ka na ng mister mo, ipavahausi mo na yan agad. Gino Jombag? Jombag! As in suntok, ganon, punch, bugs, ganon! Grabing maga ng pisngi mo, Nadapa lang ako kaya yan namamaga. Nadapa tas una ang mukha? Grabe naman yan. Apo, wag mo nang kausapin si Cora at tulungan mo na ako sa pagpiga nitong ugat. Kunin mo yung diktikan sa kusina. Okay po. Paalis na sana si Ace para sundin ang inuutos ng kanyang lolo. Pero napatigil siya at bahagyang napabalik ang tingin sa babae. Nang napansin niya na pumula ang mga mata nito at nakangisi ng bahagya. Sa isip niya, namamalik mata lamang siguro siya. Kaya't nagdire-diretso na siya sa kusina. Hindi na rin niya napansin ang pag-iinit ng mutya sa loob ng libro na nakasuksok sa kanyang tagiliran na tila nagbabanta. Oh, ang wrinkles. Ba't nakakunot yung noo mo? Halika nga rito, ang lakas ng bunganga mo. Anong meron? Ba't mo ba ako kinakaladkad? May hindi ako magandang kutob Samahan mo si Angge sa kwarto at huwag na kayong lumabas. Magdala ka rin ng sandamakmak na bawang at yung pamalo ni Lolo. Uy, Bax! Shhh! Maniwala ka na lang kasi. Sumunod ka na lang. Bilis na. Kukunin ko pa yung pinapakuha ni Lolo. At saka, akin na tong boy bawang mo ha. Gusto ko na mag-snack kanina pa Ang kutob ni Ace ay lalong tumibay nang makita niya mga langis na nasa loob ng mga maliliit na bote ay malalakas na kumukulo. Na halos pati ang lagayan nitong kabinet ay umaalog na. Dali-dali niyang kinuha ang gamot na ginawa niya kasama ang pangdikdik. Bago lumabas ay pinunasan niya ng bahagya ang dikdikan ng gamot.
para siguradong sumama ito mamaya sa isusubo ng kanyang lolo sa babae. Pagkalabas niya, nakita niya ang babae na pangiti-ngiti pang nakikipag-usap sa kanyang lolo. Kaya dali-dali siyang lumapit sa mga ito. Heto na po, Lo. Dito na lang ako maghintay sa'yo, Grand Pudra, para diretso linis na. Gusto mo ng boy bawang? Snack ka muna, Lo. Ikaw talagang sutil na bata ka. Alam mo namang wala na akong ngipin. Sus, masamang tanggihan ng grasya. O ikaw na lang, miss. Hindi na. Ayan, oo. Ako na lang magsusubo sa'yo. Ace, ano ba yung kalokohan mo? Sinubuan mo pa talaga? Manong Bert, pabalik na lang siguro ako sa susunod na araw. Biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Ay! Ba't ka pa babalik? Nandito ka na para magpagamot. Lolo ang ugat ng tanglad. Oo nga naman, Cora. O ito, lunukin mo. Hindi na ho kaila. Hindi mo sabi ako matatanggihan. Ubusin mo yan. O, yan. Ganyan nga. Very good. O ayan, ngayon pwede ka nang umalis. Dali mo na tong mga bawang para pangontra sa aswang. Bye-bye. Balik ka sa susunod ha. Kakain pa tayo ng cornic at ding-dong garlic flavor. Anong ginawa mo, Apo? Mamaya na ako magpapaliwanag, Lo. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay tas maghanda sa bisita natin mamaya. Bilis, Lolo, magdidilim na eh. Tama ng kakahila mo, Apo. Ano ba nangyayari sa'yo? Aswang si Cora. Ano? Aswang si Cora. Bago ko umalis para kunin yung dikdikan, nakita kong pumula yung mata niya. Tapos nakangisi siya na nakakakilabot. Pagdating ko sa kusina, nakita ko yung mga langis kumukulo. Diyos ko, hindi na sila natatakot sa mga pangontra na malapit sa kanila. Hindi ko na alam kung paano sila tatalunin kung palakas ng palakas na sila. At ako, heto, nangihina na. Ang importante, nasa loob na tayo ng bahay, Lolo. Isarado na muna natin yung mga bintana at pintuan. Nananakit pa yung dibdib ko. Oh, ayos ka lang, Lo? Teka, kukuha ko ng luyang... Napatigil ang pagsasalita ni Ace dahil sa malakas na paghampas sa kanilang bubong. Na parang tinutuklap na ito sa sobrang lakas ng paghambalos. Kahit nanginginig na ang kanyang paa sa takot, ay tumakbo pa rin siya sa kusina para kunin ang mga pangontra na ginawa ng kanyang lolo. Biglang nawala ang tunog sa kanilang bubong at isang sigaw ang narinig niya galing sa kwarto. Kaya agad siyang pumasok para tingnan ang kalagayan nila Angge at Kakaya. Nakita niya ang buntis na pinagpapawisan at halos hindi na maipinta ang mukha at nakahawak ito sa kanyang tiyan na tila nananakit. Agad siyang lumapit dito at pinahiran niya ito ng ginawa niyang gamot. Pagkalapat ng kanyang palad sa tiyan ni Angge, biglang nagliwanag naman ang mutya na nasa libro na palagi niyang dala. Pagkatapos ay nakita niya ang babae na huminga ng malalim. Nang masigurong ayos lamang ang dalawa, ay lumabas na siya at pinuntahan na niya ang kanyang lolo. Ano nang gagawin natin, Lolo? Nagalit yata kanila sa ginawa mo. Ba't mo naman kasi sinubuan ng boy bawang, Apo? Sa matapang siya eh. Hindi kainin niya yung katapangan niya. Huwag ka maingay. Tumahimik sila. Hindi ko na alam kung nasaan. Kumukulo pa rin yung langis, Lo. Ibig sabihin nasa malapit lang sila. Tulong! Tulungan niyo ako! Lintik. Target niya si Angge. Halika, puntahan natin. Ano nangyayari? Nakapasok, Ace! Nakapasok! Kukuha ko ng panlaban. Hawakan niyo si Angge para hindi siya madala. Dali-daling pumasok si Ace sa kusina para humagilap ng kahit anong panlaban. Ang una niyang nahawakan ay ang kutsilyo at mahabang sundang o espada na mayahalin tulad sa samurai sa Tagalog. Ang sundang ay panlaban na talaga ng mga taga-probinsya sa aswang. Kaya alam niya na magagawa nilang mapalis ito kahit hindi na ang talunin muna dahil alam niya sa sarili niya na hindi na kaya ng lolo niya. Pagbalik niya sa loob
Nakita niya ang kanyang lolo na nasa sahig at nakaibabaw dito ang manananggal at pumapagaspas ang pakpak nito ng malakas. Hoy! Pumili ka naman ng makakalaban mo! Napakaduwag mong hayop ka! Ikaw! Ang sakit ng ginawa mo sa akin kanina! Ikaw na lang ang kakalabanin ko! Boba! Babae ako di mas lalo ka naging duwag! Babae? Wala nga akong naaamoy na halimuyak ng isang babae galing sa'yo! Matapang ang amoy mong panglalaki! Kung gusto mo ng laban, huwag mong atakihin ang pagkababae ko! Inatake niya ang aswang dala ang kanyang galit. Nagawa niyang iwas-iwas dito ang itak at tinamaan niya ang aswang sa pisngi nito. Umalingaw-ngawang nakakabingi nitong tili, kaya nawala siya sa postura, kaya hindi niya nakita ang pagsugod sa kanya ng manananggal. Agad siya nitong sinakal at hinila pataas. Mauubusan na sana siya ng hininga nang makita niya ang kanyang lolo na tumalon sa likod ng manananggal at pilit itong pinapahira ng dinikdik na bawang. Sa galit ng aswang, iwinisik nito ang kanyang lolo kaya tumilapon ito sa pader ng kwarto. Sa galit niya ay malakas niyang kinagat ang nakakadiring kamay ng aswang, kaya nabitiwan siya nito at agad siyang tumakbo para alalayan ang kanyang lolo. Lolo, ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Ace! Sa libro! May orasyon para mapalis ang masasamang elemento! Nasa huling pahina! Basahin mo! Ngayon na! Venga la luz de arriba, aleja al diablo de abajo, protégenos de la oscuridad y que el mal se disuelva. Magbabayad kayo! Hindi pa to ang huli nating pagkikita! Magbabayad kayo! Akala mo sa akin apo ako na matandang albularyo na may mahiwagang libro. Babalikan kita! At ang pesting libro na yan! Pipira-pirasuin ko yan hanggang sa wala ka nang mabasa! Wag puro satsat, girl! Patunayan mo! Ace, si Angge at Lolo Bert. Tulungan mo ako. Dali natin si Lolo sa sofa. Ayos ka lang, Balo? Ikaw kaya ang ihambalis ko sa pader, apo. Tapos tanungin kita kung ayos ka lang. Rico, balakang ko. Sabi ko nga Ang galing mo naman, Bax. Saan nanggaling yung liwanag na yun? Tapos parang nasusunog na yung manananggal ko, hindi lang siya nakalipad palayo. Ano ba yung mukha mong babae ka sobrang lapit? Tulungan mo muna ako. Hindi ko na yata kakayanin kapag sinugod pa tayo ng manananggal. Dahil sa pinakita mong kapangyarihan, apo, ituturing ka na nilang kaaway. Kaisa ka na magpunta. Mainit ka na sa mata nila. Gets na gets ko naman yan, Lo. Super hot ko talaga. Hindi na yun bago. Ay, nako. Joke lang. Ito naman. Pinapagaan ko lang yung paligid Grabe nga ayusin bukas dito. Kung pwede lang kasuhan yung manananggal na yun ng trespassing at damage to property Nakakagigil. Ang mabuti pa, mamayang madaling araw, lumuwas na kayong pauwing Maynila, apo. Ano? Tapos iiwan ka namin dito? Di kargo pa ng konsensya ko kung may mangyaring masama sa'yo, Lo. Ako na lamang ang haharap sa kanila. Ayoko. Anong ayaw mo? Wala na tayong pagpipilian, apo. Iligtas mo ang sarili mo at sinakakait Angge. Huwag mo na akong alalahanin kasi matanda na ako. Hindi na magtatagal at sasama na rin ako sa liwanag. Kung sa liwanag ka lang naman sasama, may liwanag din naman dito sa mahiwagang libro. Sa akin ka na lang sumama, Lo. Seryoso to, Ace. Seryoso rin ako.
turuan mo na ako kung paano maging ganap na albularyo. Ano? Hindi ko kayo kayang iwan, Lo. Kaya turuan mo na ako para maging ganap na albularyo. Kaya mo ba, Apo? Kakayanin ko, Lo. Sige. Magsisimula na kagad tayo mamaya. Baka sumugot ulit ang manananggal na yun bukas ng gabi. Wala tayong lakas para labanan siya. Wala nang ang sinayang na oras ang kanyang lolo para sanayin siya sa pagiging albularyo. Kahit natatakot at medyo nag-aalinlangan pa siya, gagawin niya ang lahat. Maprotektahan lamang ang mga taong umaasa sa kanya. Ang una natin gagawin ay palakasin ang katawan mo. Lo, nag-gym ako kaya hindi na kailangan yan. Talaga ba? Sige, tumakbo ka palibot ang bahay ng 3 beses sa loob lamang ng 2 minuto. Hoy! Ang legs ko, Lo! Hindi! Bilis! Tumakbo ka na! At isipin mo na lamang na hinahabog ka ng manananggal. Habulin talaga ako sa lawak ba naman ng bakuran at bahay ninyo tas gabi pa. Gusto mo ba talagang mamatay? Ikaw ang nang asar sa manananggal, kaya nagalit sa atin. Oo na! Ba't pa nang-gaslight kasi? Hindi pa nga siya nakakapagpahinga sa 10 beses na pag-ikot niya sa kanilang bahay. Ay pinapakuha na siya ng kanyang lolo ng halamang gamot nang walang ginagamit na flashlight. Halos matinik na siya sa mga nakakapang makahiya at alam niyang madami ng sugat ang kamay niya. Kaya hindi niya maiwasang mapaluha. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagsuko, ay biglang kakaibang init na naman sa gitna ng libro ang nararamdaman niya. Kaya binuklat niya ito at nakita niyang maliit na mutya ng linta na umiilaw galing dito. Kinuha niya ito at hinawakan. Maya-maya pa'y biglang tumalas ang kanyang pangamoy. Naaamoy niya na mga kakaibang halamang gamot at hindi na siya nahirapang kunin yun. At bumalik agad sa pwesto ng lolo niyang papikit-pikit na ang mga mata sa antok. Lolo! Ay, butete kang kalabaw ka! Ka ba naman, Alexandro? Bakit nandito ka na? Bumalik ka na doon at kunin mo na ang lahat ng mga halamang gamot. Ops! Ang blood pressure mo! Aba, yung mga kalukuhan mo talaga, Ace. Ba't pa kasi ako babalik kung nakuha ko na naman na lahat ng gamot na nasa listahan mo? Ano? Narinig mo ng tama, Lo. Salamat sa mahiwagang libro mo. Bakit? Anong nagawa ng mahiwagang libro? Dahil sa mutya na nasa libro, tumalas ang pangamoy ko kaya nasundan ko lahat ng amoy ng halamang gamot. Kanina pa dapat ako nakauwi kaso naligaw ako ng konti sa gubat. Isang araw pa lang nang ibigay ko sa iyo ang mahiwagang libro ko. Pero handa na siyang tulungan ka sa mga kakaharapin mong pagsubok. Ibig sabihin ba nun, Lo? Albularyo na ako? Tapos matatalo ko na yung mga aswang gaya ng manananggal? Aba, hindi pa. Ha? Bakit hindi pa? Sabi mo nagiging isa na kami ng mahiwagang libro. Abay, nakakita ka na ba ng albularyo na hindi marunong manggamot? Kailangan mo muna magsanay sa paggawa ng mga gamot at pangontra bago ka tawaging albularyo. Halika na, Lo. Tapusin na natin to at nananakit na yung likod ko. Gusto ko nang humiga at magpahinga. At may panghuli pa. Ano? Para maging pinakamalakas kang albularyo, kailangan mong lunukin ang mutya sa gitna ng libro. Ano? Ayos lang yan, Apo. Kahit hindi mo pa naman gawin ngayon. Pagkarating nila sa kusina, ay agad pinagdadampot ni Ace ang isang malaking kawali, 3 itim at puting malalaking kandila, pati na rin ang batong itim na malalaki na pagpapatungan niya ng kawali. Nang tatanungin na sana niya ang kanyang lolo sa susunod na gagawin, ay tulala at halos nakanganga na itong nakatingin sa kanya. Huy, Lolo, iti ko mo yung bibig mo. Baka pasukan ng lamok ko. Wala pa namang langaw kasi madaling araw pa lang. Paano mo nalaman na yan ang gagamitin sa paggawa ng mga gamot? Hala! Oo nga no. Parang nakikita ko yung laman ng libro kahit hindi ko binubuklat, Lo. Hindi ko inaasahan na mas marami pang hiwagang nakabaon sa librong yan. Pati ako'y nagugulat sa mga kaya niyang gawin. Pero hindi ko pa makita lahat. Ang kaya ko pa lang ay yung mga gagamitin pero wala nang susunod.
Huwag kang panghinaan ng loob, Apo. O sige na, durugin mo na ang mga halamang gamot na pinatuyo. Tapos lagyan mo ng langis at sagradong tubig. Huwag mong sindihan ang ilalim ng normal na apoy. Paano ko pa iinitin tong kawali, Lo? Magtutwerk ba ako? Magsisexy dance ba ako sa harap nito? Ganon? Ikaw talaga, hindi ka na sumeryoso, ha? Aray, ang sakit ng hampas mo sa delicate skin ko, Lo, ha? Ilagay mo tong balat ng kawayan na ibinabad sa langis. Tapos ipagkuskus mo tong dalawang maliit na puting bato. Hindi pala to kaya ng katamaran ko. Lakasan mo kasi para mag-apoy. Tapos ihipan mo para mapunta sa mga balat ng kawayan. Ilang beses muna niyang ginagawa ang pagkiskis sa bato. Nangyari pang naiipit ang mga daliri niya bago niya makita ang konting kislap ng apoy mula sa bato. Kaya agad niya itong inihipan. Hindi muna umapoy ang balat ng kawayan, kaya inihipan niya ito ng inihipan hanggang sa kumapal ang usok at napapayak na siya sa hapdi nito sa mata. Nang makita ang kaunting apoy sa ilalim ng kawali, napasigaw siya sa tuwa. Kahit punong-puno ng uling ang mukha niya at para na siyang gusgusin. Yes! Umapoy rin sa wakas. Thank you, Lord. Thank you! Bilisan mo, Ace. Huwag ka muna magsaya dyan. Kailangan mo maluto ang mga sangkap bago pa mamatay ang apoy sa kandila at sa balat ng kawayan. Ay, ano ba yan? Ba't pa kasi sa balat ng kawayan pa kung pwede naman magluto sa kahoy? Ang usok mula dito'y nakakadagdag ng pangontra. Ayaw na ayaw ng mga aswang na amoy usok ang mga gamot. Wala naman ako ibubulong dito, Lo, no? Wala na. Haluin mo lang hanggang maubos ang apoy sa ilalim ng kawali. Hala, Lolo! Umiilaw ako! Ang liwanag ko! Talo ko na yung Christmas light dun sa City Hall. Hindi ka mo nagliliwanag, Ace. Ang libro na nasa tagiliran mo. Ang init, Lolo! Ang init ng libro! Ace! Sa sobrang lakas ng enerhiya at init na nararamdaman niya sa mahiwagang libro, ay tumilapon siya palayo sa harap ng kanyang pinaglulutuan. Halos mawalan siya ng malay sa lakas ng puwersa galing sa libro na nakasuksok sa kanyang balakang. Pero hindi niya ito magawang hugutin at ilayo sa kanyang katawan dahil para itong magnet na nakadikit sa kanyang tagiliran at ayaw humiwalay. Ayos ka lang ba, Apo? Ano nangyari? Hindi ko nakayanan yung puwersa na parang hinihigop dun yung ginawa ko, Lo. Parang galing sa mutya sa loob ng mahiwagang libro. Parang alam ko na kung bakit lumiliwanag ang libro sa tuwing gumagawa ka ng gamot. Bakit, Lo? Ibig sabihin yan, mabisa ang gamot mo dahil nagbibigay ng enerhiya ang mutya sa loob ng libro. Sinabi ko na yan eh. Ayos na ba tayo, Lo? Ano nang sunod natin gagawin? Maghahanda na tayo para sa pagsugod ng manananggal. So ano, maghihintay pa ba tayo dito o pwede naman tayong sumugod? Sigurado ka ba, Apo? Mahirap silang kalabanin, lalo na kapag nakahiwalay na sila sa katawan nila. Paano natin sila matatalo? Mag-uumaga na tapos magdidilim na naman mamaya. Anong nangyari? Nakarinig kami ng lagabog. Akala namin bumalik yung manananggal. Hindi siya bumalik. Mabuti naman. Kasi ako na yung manananggal at ikaw ang una kong bibiktimahin kasi maldita ka. Hoy! Sa isang crossbody bag, inilagay niya ang gagamiting mga pangontra at gamot. Sa kanyang tagiliran naman ay ang punyal na ginawa gamit sa pinatulis na parte ng puno ng kalamansi. Nakasabit din sa kanyang bewang isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Habang naghahanda siya, ay pinapaalalahanan naman siya ng kanyang lolo sa mga panganib na haharapin niya. Anong gagawin ko, Lolo? Handa na ako. Makinig kang mabuti, Alexandro. Kailangan mong hanapin ang kaputo ng katawan ng manananggal. Ang pang-itaas na parte ng katawan nito ay mahirap talunin. Hindi mo magagawang gamitin yung orasyon ng sunod-sunod. Hindi kakayanin ng katawan mo. O pagkatapos, Lo? Pero ang pang-ibabang bahagi nito ang kanilang kahinaan. Kaya tinatago nila ito hanggat sa makakaya nila.
Ibig mo sabihin, kailangan ko nakawin yung kalahating katawan niya? Hindi. Ha? Ang gulo mo naman kausap, Lo. Ikaw na lang kaya tumapos ng laban, ano? O, ikaw na, ha? Maghintay ka! Aray, nakakadalawang hampas ka na, Lo, ha? Isa pa. Ano? Isa pa, ikikiss na kita, Lo, kasi ang cute-cute mo yan. Abuji-buji, achuchuchuchu. Puro kakalokohan. O ito, bagyan ng abo galing sa tunaw na balat ng kawayan. Kapag nakita mo yung kalahati ng katawan niya, ibuhos mo ito doon para matunaw siya at hindi na makabalik pa sa dati. Dito, hihina na ang pangitas niyang katawan at matatalo mo na siya. Sana halamang gamot na lang siya na pwedeng amuyin. Kaso hindi naman ako sumisingot ng kiffiness, eh. Puro ka talaga kabaliwan. Uy, andyan ka pala. Si Angge. Nagpapahinga kasi di yun nakatulog ng maayos. O sige, ikaw na lang. Anong ako na lang? Hindi ba lahat ng superheroes may sidekick? Siyempre hindi naman pwede na ako lang yung wala, di ba? Tapos, anong connect? O hindi ikaw yung sidekick ko! Ano? Ayoko nga! Madaling araw pa lamang ay nasa labas na siya kasama si Kakaya. At nakabusangot pa rin para hanapin ang kalahati ng manananggal. Alam naman niyang masyado pang maaga para rito. Kaya ang gagawin na lamang niya ay hahanapin ang kuta nito at doon niya aabangan ang paghati ng katawan nito. Sa laki ng baryo na to, siguradong mauunahan pa nila tayo bumalik sa bahay natin. Ikaw. Hindi ako nagdala ng sidekick para ko daan ako, ha? Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mo ikaw yung itulak ko sa manananggal. Sidekick pa. Hindi naman nagtagal yung training. Ano? Ang sabi ko, kumuha ka pa ng sidekick hindi naman nagtagal yung training mo. Ano ngayon? Sa mga napapanood kong movie, yung sidekick pa unang namamatay kapag palpak yung bida. At kailan pa ako pumalpak, Aber? Nung nagpauto ka sa mga Yamashita's treasure hunting daw ng mga poging incheck, sugat lang naman inabot ko doon. Hindi ka pa rin nakakapag-move on dyan? Hindi. At kahit kailan, hindi ko makakalimutan yon. Shhh! Huwag ka maingay. Nasa palengke tayo pero parang kakaiba yung pakiramdam ko rito, eh. Parang hindi tama. Ace, wala naman sigurong aswang na nakikihalubilo sa mga tao kapag umaga, no? Shhh! Huwag mo silang papanggitin. At oo, merong tulad nila na nakikipaghalubilo sa mga normal na tao. Kung sa research, ang tawag dyan data gathering, ganon. Namimili sila sa susunod nilang bibisitahin sa gabi. Diyos ko. Huwag ka nga kumapit sa akin para kang tuko. Ace, may mga chismosa ron, no? Anong gagawin sa chismosa? Tayiin mo mga bibig, ha, ganon? Kung sa mga BFF mo may mga tinatawag na data gathering, syempre dapat tayo rin. Halika na. Pero huwag tayo lumapit. Ay, ano ba yan, Kakay? Kaya nauunang mamatay yung mga sidekick sa movie, eh. Shh! Hala, hindi ba si Cora yung pangalan na nagfe-feeling butterfly? Oo, nakaratay daw sa higaan. Maraming lapnos. Hala, parang nababaliw na raw. Sana sabihin nila kung saan nakatira si Cora. Tara, alam ko na kung saan siya nakatira. Ang bilis mo naman makasagap ng chismis. Ayan talaga mga ginagawa ng mga tagapagtanggol. So, saan daw man natin mahanap? Lulusob ba agad tayo? Wag, hindi. Baka makasuhan tayo ng trespassing. Hintayin natin siyang lumabas hanggang sa mahati yung katawan niya. Saan na tayo ngayon? Sa may entrada daw sa gubat, may kubo sa katabi ng malaking puno ng akasya. Puno? Akasya? O bakit? Baka bodyguard niyo yung tall, dark and pangit na nakatira sa akasya, ha? Aba, may pangisi-ngisi ka pa dyan, ha? May kalokohan kang naiisip, no? Mas maganda ka naman dun sa Cora, girl. Kaya ikaw ang ipapain ko sa kapre kung sakali. Demonyita ka talaga!
Kahit away bati sila ni Kakay, nakarating pa rin sila sa bungad ng gubat at nakita nila ang malaking puno ng akasya at sa tabi nito ay may maliit na kubo. Agad niyang hinila ang kaibigan at pumwesto sila sa may hindi kalayuan at doon naghintay hanggang maggabi. Matagal pa ba, Bax? Maya-maya. O baka gusto mo ikaw na lang yung maghati sa katawan niya kung nagmamadali ka? Gusto mo? Grabe, nilalamok na ako. Naaasar na ako sa kakareklamo mo, ha? Baka sa'yo ko isubo tong abo, Kasi naman eh. Ikaw yun ang pumilit sa akin na pumunta rito, di ba? Para sa aswang. Kaya dapat ka lang sumama sa akin. Hindi ba sabi mo pa nga, adventure? Ace. Ano? Tingnan mo. Palabas na si Cora sa bahay niya. Ang pangit niya, girl. Hindi ko alam na sa mukha pala siya natamaan ng liwanag. Susundan ba natin? Anong oras na? Mag-aalas 10 na ng gabi. Tara. Sinundan nila si Cora hanggang sa nakita nilang tumigil ang babae sa isang taniman ng tubo. Nakita niyang ibinaba ng konti ng babae ang garter ng shorts nito at maya-maya pa'y biglang may pulang marka na nakapalibot sa bewang nito ang biglang lalong namula at dumudugo. Mapapasigaw na sana ang kaibigan niya pero agad niyang tinakpan ang bibig nito ng mga nanginginig niyang kamay. Pagkatapos ay nakita niyang kumuba ang likod ng babae at may malaking bukol ang bigla na lamang tumubo sa likod nito at paunti-unting may lumalabas na parang tinik dito at biglang pumagaspas ang isang pares ng pakpak na tila pakpak ng malalaking paniki. Kasabay ng paglipad nito ay ang pagkahati ng katawan ni Cora. Shh! Nakakadiri. Walang dugo na lumabas sa lamang loob. Itim na likido lang. Kapag nakalayo na siya, saka natin kukunin yung kalahating katawan niya. Ba't hindi pa ngayon? Hindi pa tayo sigurado kung nakakalayo na ba siya. Baka mahuli niya tayo na dala-dala yung katawan niya. Natutuwag ka na naman ba? Pag hindi tayo kumilos ngayon, baka papunta na siya kila Lolo Bert at Angge. Uminahon ka, Kakay. Kung ayaw mo lapitan, pues ako na lang gagawa. Huwag, Kakay! Hindi na niya napigilan ng kaibigan at nakita na lamang niya itong niyakap ang ibabang katawan ng manananggal at saka itinakbo. Matutuwa na sana siya sa kapraningan ng kaibigan nang matingalaan niya ang manananggal na galit na nakatingin kay Kakay. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pwesto ng kaibigan at itinulak ito paalis. Kaya siya ang nakalmot ng manananggal at tumilapon pa siya palayo. Ace! Putragis kang babae ka. Huwag kang tumigil, itakbo mo yung katawan niya! Panindigan mong pestication ka! Pero hinahabol niya ako. Akong bahala sa kanya. Itakbo mo lang. Mga walang iya kayo! Ibalik mo sa akin yung katawan ko! Shoota ka! Ang kapal ng mukha mong murahin ako! Nakita niyang tumilapon si Kakay pagkatapos bumuelo ng pagaspa sa pakpak ang manananggal. Nabitiwan ng kanyang kaibigan ang kalahating katawan ng halimaw, kaya kahit nananakit pa ang likod niya, dali-dali niyang kinuhang buntot ng pagi at hinampas ang likod ni Cora na agad pumalahaw sa sakit. Anong pakiramdam na may mahapdi sa katawan, ha? Kuhang-kuha niyo talaga yung inis ko! Itatakas niyo pa ang kalahati ko, ha? Kung hindi ka lang namin kailangan talunin, hindi ako magkaka-interes sa katawan mo. Hindi ako bumapatol sa kapwa ko babae. Katawan ko yan! My body! My rules! Tigilan mo na kakahabol sa akin, please! Hindi! Akin na ang katawan ko! Nagawa ngang bawiin ng manananggal ang katawan nito sa kaibigan niya. Pero hindi makakapayag si Ace na muli na namang makakatakas ang aswang. Kaya tumalon siya at humawak sa paa ng kalahating katawan nito at bumunot ng pulbura na ginawa niya kagabi at saka ipinahay dito sa paa ng halimaw.
Akala niya'y mabibitiwan na nito ang kalahating katawan. Kaya napabitaw siya at napasama ang pagkakabagsak niya sa lupa. Naramdaman niyang sumigit at agad na kumalat ang sakit sa buo niyang katawan. Ace, ayos ka lang ba? Ikaw kaya ihulog ko tas tanungin kita ng ganyan, ano? Sabi ko nga hindi ka maayos. Hindi niyo ako kaya, mga hampas lupa kayo! Okay lang. At least hindi amoy lupa gaya mo. Pagkasabi niya noon ay agad niyang ibinato ang bawang na kanina pa niya hawak-hawak sa babae. Dahil iniiwasan nito ang bawang na binato niya. Pagkatapos ay sinanggapan nito ng 2 kamay. Kaya nabitiwan nito ang kalahating katawan. Na agad naman niyang pinulot at itinakbo. Kasabay ng pagdukot niya ng abo ng balat ng kawayan. Wag! Wag mong susubukan! Tingnan mo kung paano ako gumanti sa lahat ng binigay mo sa akin na sakit ng katawan. Alam mo ba 2 gabi na akong walang tulog dahil sa'yo? Kaya deserve ko ng katahimikan! Abo! Wag mo lalagyan ng abo! Wag mo lagyan ng abo yung katawan ko! Wag mo ituloy! Hindi mo magugustuhan ang gagawin kong pagganti! Weh! Hindi nga. Talent ko mag-sprinkle kasi dati akong fairy godmother. Ngayon albularyo na dahil sa'yo! Kung ibinigay mo sana yung buntis, hindi na sana tayo magpapang-abot dito! Aha! Gutom ka? Ako rin eh. Kasalanan mo yan. Itong bagay sa'yo! Hindi na nga siya nagdalawang isip pa na ibudbud ang abo sa katawan ng manananggal. Nakita niyang kumulo ang mga laman nito at parang may itim na tubig ang biglang umapaw dito. Ang sigaw ng hinanakit naman ni Cora ay halos magpabuta sa tenga niya. Naawa siya ng kaunti. Pero ang isiping hindi lamang isang buntis ang nabiktima nito ay natabunan ng galit ang awa niya para sa aswang. Ah! Lahat kayo! Lahat kayo hindi man lang ako pinapakinggan! Hindi nyo man lang tinanong kung ginusto ko bang maging ganito! Hindi ba dapat mo lang pagbayaran yung mga kasamaan mo? Ginusto ko ba tong kalagayan ko? Ginusto ko ba? The end doesn't justify the means. Wala nang rason na magliligtas sa'yo sa mga kasamaan na nagawa mo na. Masama? Tingnan mo kung gaano ako kasama! Hindi. Kakaitakbo! Ba't ako na naman tong nakita mo? Hindi na ako nag-iingay dito eh. Tumakbo ka lang! Alam ko hindi ka makakalayo! Porket ako lang yung normal dito. Ako naman yung pagbubuntulan mo ng galit. Kakay, umiwas ka! Nakita ni Ace na ang dulo ng pakpak ng manananggal ay naging matulis at ginagamit nito yun bilang armas. Mataas ang paglipad at biglang bumulusok pababa habang nakaturo ang pakpak nito sa pinupuntirya nito. Nang makita niyang nabato na lamang si Kakay sa pwesto nito, agad siyang tumakbo papunta sa kaibigan at wala na siyang nagawa kundi ang saluhin ang atake ng manananggal na agad na tumusok sa dibdib niya. Ace! Ace! Shoota kang bakla ka! Ano na lang sasabihin ko nito kay Lolo kasi napaka-weak ng apo niya! Sa salita lang pala yung malakas eh! Ace! Gumising ka naman oh! Mamamatay rin ako pag hindi ka gumising! Ayoko pa maging almusal naman na nanggal na to! Sakto! Madaling araw na! Masarap ang preskong dugo! Shoot, sa sobrang kabahin matay na ako. Totoong Diyos! Buhay ka! Buhay ka! Ano? Hindi pwede! Tumagos yung pakpak ko! Tumagos! Anak ng... Teka, ano ba yung nagligtas sa akin? Sa ilalim ng kanyang jacket, nahugot ni isang mahiwagang libro ng kanyang lolo. Butas na ang gitna nito. Halata na dito tumama ang atake ng manananggal.
Nadismaya siya nang makita ang kalagayan ng libro na nagligtas sa buhay niya. Kaya hindi na nagawa ni Ace na pigilan ang galit niya at hindi na siya nagdalawang isip. Pinahawak niya kay Kakay ang libro at sinugod ang manananggal na tila hindi pa napoproseso ang katotohanan na buhay pa siya. Kakay! Yung mutya! Ha? Anong mutya? Nakakapanira ka ng moment, alam mo ba yon? Ako si Darna, tas ikaw si Ding. Ibigay mo na sa akin yung mutya kasi magtatransform na ako. Gaga ka! Nasaan yung bato? Nasa gitna ng libro! Okay, ulit! Hindi nyo na ako siniseryoso! Mga wala kayong galang! Papansin. O sige, ready na ako. 1, 2, 3, go! Kakay! Ang bato! Saluhin mo! Super Becky! Pagkasalo niya ng bato ay agad niya itong sinubo at nilunok. Maya-maya'y nakaramdam siya ng panibagong lakas at enerhiya na gumapang sa kanyang katawan. Naging matalas na rin ang pang-amoy niya. Nahaamoy niya mga iba't ibang halamang gamot sa malayo, pati na rin ang malansang amoy na manananggal na galit na ngayong nakatingin sa kanya. Wala na siyang sinayang na oras at agad niyang tinalon ng pwesto ni Cora. Pero nakaiwas ang manananggal at hinampas siya. Kaya bumulusok siya pababa. Naunang bumagsak ang balikat niya, pero hindi niya ininda ang sakit nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa punyal na gawa sa kahoy ng kalamansi at langis sa kabilang kamay niya. Bumuelo si Ace at agad niyang tinakbo ang pwesto ng manananggal at saka ito tinalon. Agad niyang sinaksak ang punyal sa dibdib nito at saka hinila pababa. At habang hindi pa ito nakakabawi sa pagkabigla, pinisil niya ang bibig nito at binuhos ang langis na ginawa niya rito. Pumalag si Cora at nahampas pa siya ng pakpak nito, kaya tumilapon siya palayo. Ace! Diyos ko! Namamagay yung balikat mo! Nabangasan din yung mukha mo! Alam ko, putragis ka. Nararamdaman ko yan, girl. Hindi nyo man lang ako pinakinggan! Pinilit lang ako maging aswang! Hindi ko to gusto! Sorry! Sorry sa lahat ng kasalanan na gawa ko! Makakapagpahinga na rin ako sa wakas! Natunaw na siya. Gaga ka? Ba't ka umiiyak? Hindi ka ba naawa? Hindi. Sabi na nga niya na nakapagpahinga na siya kaya dapat lang sa kanya yun. Ang sama-sama mo talaga. Aray-aray ko! Yung balikat ko! Sasabunutan talaga kita, maldita ka eh. Dapat talaga hindi na kita niligtas eh. Hehe. Love you, Frenny. Che! Halika na nga. Alalain mo ko pa uwi. Ang sakit din ang paa ko. Napasama yung bagsak ko eh. 2 beses ka ba namang ibalibag? Ang bruhang yun. Matapos ang gabi na napagtagumpayan ni Ace, ay ang simula na rin ang pagbabago sa takbo ng buhay niya. Alam niyang nasa mabuting kalagayan na rin si Cora, na hindi ginusto maging manananggal. Nagtuloy-tuloy na rin ang pagiging albularyo niya. Pero sa gitna nito, hindi naubos ang kanyang mga kaaway, maging kapwa man niya manggagamot o ibang mga nilalang. Pero isa lang ang sigurado si Ace. Patuloy niyang poprotektahan ang mga mahal niya sa buhay at ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Ano nga ulit yung sinigaw mo nung gabing yun? Super Becky! O bakit? May problema ka ba ron? Apo, sigurado ka bang magpapalagi ka ng karatula? Para ka na nitong sari-sari store. Oo naman, Lo. Pagamutan ni Super Becky. Para sa akin, ako ang unang LGBT na naging manggagamot. Uy! Hindi mo sure! May mga nakikita ko sa TV na mga tomboy or bi na manggagamot. Kaya nga para sa akin, para sa akin. Nag-grade 2 ka ba? Oh, wag na kayong mag-away-away dyan. Si Baby Alexander pa yung mahuhuli sa simbahan kahit siya yung bibinyagan. Hindi pa kita napapatawad ha sa pagpapangalan mo sa Junakis mo na sounds like ng pangalan ko,
Okay lang yan, Ninang. Ganap na ganap naman yung long gown mo sa binyag. Ay, oh. Hoy, Bax! Ano yung